Hello, miracle workers! Welcome to another special episode of Unlocking Miracles, Janergy's Guide to Life, Love, and Leadership. Wow, we are on our 41st or 42nd episode. No, ang bilis ng panahon. And I'm so excited to introduce to you our special guest for this episode. She is a passionate architect and co-founder of Madrigal plus Lopez Architecture, a firm that brings homeowners and business owners' dreams to life through thoughtful planning and design. She started her career as a project architect at a top construction company focusing on residential and commercial projects. After passing her board exam, she gained valuable experience at a prestigious firm in Dubai. She has served as a chapter director and is now a committee member of UAP Makati CBD. She earned a nomination for the Outstanding New Member Award for 2021-2022. She is dedicated to giving back to the community, actively participating in volunteer and leadership roles within business and architectural organizations. In fact, she is our vice president right now in BNI Star. She has been featured as a speaker in various career and architecture events, sharing her knowledge and expertise through her advocacy, Architips. Yes, I'm seeing these videos which aims to spread awareness and educate Filipino communities about the importance of architecture, inspiring others to appreciate and understand the value of safe and well-designed spaces. Friends, help me welcome here at Unlocking Miracles. Medyo matagal kaming nag-ayos-ayos na schedule namin. And finally, she is here in Unlocking Miracles, Architect Jolene Lopez, our Archie. Hello po. Good afternoon to all our viewers po and listeners. Yes, how are you? What are you grateful for today? I'm good po and feeling great. Medyo busy lang din. I'm outside po, no? But I'm very thankful and kumbaga privileged po na in-invite niyo ako, Coach Janice. Ayan. So as mentioned kanina sa introduction, nagkakilala kami ni Jolene in my organization, BNI Star. And currently, she is our vice president. And ayun, so marami siya ikukwento sa atin and I'm very excited, especially yung mga latest advocacies niya, no? So yan, Arky Jolene, please share to our viewers, especially those who are first time kang meet. What made you decide to be an architect at bakit ka nag-decide na to have your own firm? Yan. Ayun. So, madalas talaga ito natatanong, especially mga young professionals din. So, before talaga, kumbaga, way back, mga maliit pa lang talaga ako, mahilig na ako sa arts, mag-drawing. So, usually, ang tanong talaga sa akin is, bakit ka nag-architect? Dahil ba magaling ka mag-drawing? So, actually, hindi talaga yun yung pinaka-first mga direction na tinitingnan ko. Una talaga, mahilig ako sa art. So, gusto ko mag-fine arts. But then, maraming nagsasabi na mahirap daw kumita sa field na yun. But, I don't understand. Uno, parang hindi ko pa talaga siya sure. Kasi I know some friends na yun talaga yung kumbaga career nila. But as for me, galing sa humble family, lagi, kumbaga, tinitingnan talaga namin is kumbaga saan ba mas magiging kumbaga profitable. Like kumbaga yun talaga yung focus eh. But then nung nag-take ako ng exam, may tinake kami exam before during high school, and then nakita ko na one of the best professions din para sa akin aside from fine arts is architecture. So sabi ko ititake ko na siya no, kasi related din naman siya sa arts. At the same time, parang mas marami pa akong ma-help kasi more on science, and then related siya sa houses. And then, syempre, lahat ng pangarap ng families, no, even ako kahit wala pa akong sariling pamilya, is magkaroon ng sariling bahay. So, kumbaga, yun yung sa akin, pursue na i-take yung architecture na as my profession. And hindi naman ako nagsisisi na yun yung kumbaga yung pinili. And then, bakit ko piniling kumbaga, mag-own practice? Actually, because of, kumbaga,
freedom, and then at the same time, kumbaga gusto ko ma-experience talaga lahat, no? Sa family namin, wala talagang, kumbaga wala po talagang nag-business, so walang inclined sa business. They are, kumbaga, believers of traditional employment. But since na, ano po, no, binigyan tayo ng chance, kumbaga naglakas loob lang tayo na, kumbaga, piliin yung ganong path. So, through, guidance ni Lord, I believe on that. Kumbaga, do or die siya. Do or die yung ginawa kong decision na yun. Kumbaga. But I believe na if I do my part, and then serious ako about my plans, and then my goal is to give value to the clients, homeowners, business owners, to have this, kumbaga, thoughtful plan. Kumbaga, God will provide. So, lahat yun is naniniwala ako na magsasucceed lahat basta mag-focus lang. Kumbaga, isang direction lang tayo, mag-focus lang doon sa success and positive side of, kumbaga, business. So, ayun. And then, ayun pala, Wow. i-add ko lang po kasi ang dami talagang pwedeng mangyari. Kumbaga, pwedeng 50-50, hindi maganda, or let's say, positive, negative. But I believe na magpapile up lahat ng, kumbaga, lahat ng challenges na susubok sa atin para mas, kumbaga, magkaroon ng edge, and then mas maging wiser, smarter, and then yun yung mag-lead sa atin to success. So wala akong tinitingnan na failure or, kumbaga, success. More on ano talaga, enjoying the journey. Ayun po. Ang ganda, no? Very young looking si Arky Jolene. Young, pero young pa rin naman talaga si Arky Jolene. Nabanga nasa 20s ka pa lang naman, di ba, Arky Jolene? Yes po, 28, Oh, coach. oh yun. Nasa 20s pa si Arky Jolene, kaya batang-bata pa tingnan. Lalo na pag nakita niyo siya in person, kala mo nene, kala mo fresh grad. Pero matindi yan. Grabe yan mag-design ng mga bahay, no? Nakaka-impress talaga, no? And so, yes, of course, we'd like to know, Julian, ano ba yung mga favorite miracle stories that you have that you wanna share with our audience para ma-inspire naman natin sila? It could be your own personal stories, or it could be somebody else's story that inspires you and motivates you to do your work as an architect. Go ahead. Ayun po. So, ito po yung top 3 miracles na pumasok agad sa isip ko, especially nung nabanggit siya ni Coach. So, more on personal, no? Kasi may influence din naman siya ng ibang tao. But yung pinaka first, kumbaga, no, mula pagkabata hanggang dun sa college life na. Ayun, so, when I was, grade 1, ayun, sobrang bata pa, naiwan ako ng, no, ng service namin. So, share ko lang na wala pa akong pinag-sharean nito na katulad nito na parang open to public. Pero siya, I don't know, no, pero nagstay ako sa isang spot na malapit sa school. Naiwan talaga ako ng service. Kumbaga, hindi ko alam kung nasaan na siya. Grade 1 ako noon. Kumbaga, naalala ko pa siya pero hindi na ganun ka-detailed. Tapos, hindi ako umiyak or anything. Kumbaga, wala, sobrang ko lang, kalmado. And I waited patiently pero wala talaga. And then naalala ko there are 5 to 6 times na someone tried to get me, no. Naalala ko yung naalala ko nun, tambay pa yon, tapos sabi sumama ka sa akin, gano'n. Pero hindi ako sumama nun. Kumbaga naka-stay put lang talaga sa isang place. Naalala ko may small parang tulay doon sa malapit sa school. Doon lang ako nagstay. Tapos, if familiar, no, yung listeners natin sa Philcoa, so malapit doon yung school ko. And then from Philcoa, kumbaga nilakad ko yun hanggang sa East Avenue. Tapos hanggang makarating ako dun sa place na nire-rent namin na malapit sa NKTI, kumbaga National Kidney Transplant Institute, no? Kasi doon malapit, doon nag-work yung father ko. So, pagdating ko sa amin, no, sobrang iyak na iyak yung mama ko. Kasi that time, kumbaga, I don't understand, no, bakit sila nagkakagulo, anong problem. But for me, kumbaga, it's a journey, and then parang ang happy ko kasi nakarating ako sa house, tapos pinagmerienda ako ng parents ko. Tapos, I don't know talaga what happened, pero I know na nung medyo lumaki na ako, kumbaga, sobrang risky pala nung ginawa ko. Kumbaga, wala talaga akong kasama or anything.
As in, bata talaga ako. Pero nakauwi ako ng safe. And then, sabi ko nga, ginaid siguro ako ng guardian angel ko. And then, to think na hours yung nilakad ko, naalala ko kasi di ba may circle, tapos meron dun road. Tuloy-tuloy naman siya. Ang late ko noon, tapos ang laki ng trolley bag ko. Black pa yun, naalala ko. So, sobrang thankful ako na walang nangyari sa akin. And, kumbaga, hindi na magandang nangyari. And then, safe ako nakauwi at very young age. Kumbaga, sobrang thankful talaga ako pag naalala ko yun. Kasi ang dami pwedeng mangyari. So, it's a miracle, no? Especially for my parents. Kasi, Yeah. wala silang idea nasa na ako. Hindi rin alam ng service driver na naiwan ako. So, buti nga hindi naman umabot sa point na, kumbaga, umabot pa sa legal or something. Kasi nakauwi naman ako ng safe. So, ayun, sobrang risky talaga naman. So, that's Wow. first miracle. Bago pa, Archie pumunta sa second story mo, I just wanna also comment, no? I also had a similar experience before when I was young. Siguro mga ganun din, no? Preschool or grade 1 or 2. Hindi ako nasundo ng tricycle driver na service ko, no? And then, sa sobrang inip ko na walang sumunto sa akin, nagsiuwian na yung mga klase ko, no? So, wala akong choice kundi lakarin. Buti na lang, hindi naman siya kasing dangerous na ginawa mo na within the village lang naman yung nilakad ko kasi parang may daan naman siya na within, papasok ka sa mga villages. And I was able to arrive safely at home. Pero isip-isipin ko nga, delikado din pala yung ginawa ko kasi what if nga naman merong kumidnap sa akin, buti na hindi ako mukhang mayaman. Or, pero di ba, kung isipin mo, parang delikado nga naman talaga nung time na yun kasi maraming mga sindikato and even up to date din naman talaga. Tapos siguro nung time na yun, hindi pa uso mga CCTV, 'di ba? So talagang 'di ba, it's really risky pero buti na lang talaga gaya ng sinabi mo, meron tayong mga guardian angels na gumagabay sa atin para hindi tayo mapahamak. So super late ako doon lalo na sa mga bag na mabibigat. Sa mga trolley either binubuhat mo or tinatrolley mo ganon. Kasi kailangan mo iwi yung mga libro. Yes po. Diba? Ayan. Sige, what's your second story? Pala tayo, coach. Ayun, my second miracle story is when I was in college naman. So, ayun, medyo masipag kasi tayo, mahilig tayo magpuyat, ayan, aral lang. So, nagkasakit ako ng weeks. So, siguro 2 months yun. And there's something na parang bukol sa uh, cycle, dito siya sa parang lower part ng body ko. And then not good yung mga lumabas na check-ups and then at the same time, yung findings ng doctor. So nung kumbaga tuloy-tuloy yun, no? Then my mother, kumbaga active siya sa church, no? Kumbaga church server talaga siya. And then naalala ko, she prayed talaga so hard. Kumbaga sobra talaga nung nagkasakit ako. And then nung nakaschedule na ako to have biopsy. And then, the day na na-biopsy ako, kumbaga nagulat din yung mga, yung mga doctors na medyo naging okay yung texture ng bukol, tapos medyo lumiit siya, pero natuloy pa rin yung biopsy. And then, thankfully naman, benign siya. So, for me, it's, kumbaga, truly a miracle kasi naka-recover ako agad. And then, ayun, kasi nung nagkasakit ako, after nun, kung sakaling magtuloy-tuloy siya, hindi ako makapag board exam. I mean, thesis, no? Thesis, hindi ako makakapag-thesis. So, na-complete ko naman yung thesis ko. And then, ayun, sobrang challenge that time. Pero, I'm thankful kasi na-overcome siya. And then, yung determination and then resiliency na matapos yun, kahit medyo hindi okay yung pakiramdam ko. Kumbaga, one of the toughest experience ko siya during the time na nag-aaral ako. And sobrang thankful ako with my family and yung love and then sacrifices nila that time. So, very thankful ako sa family ko. So, that's my second miracle story na, ayun, natapos lahat yun. And then, naging successful. And then, yun, nakagraduate ako ng college. Dahil pumasa ako sa thesis habang may struggles. I think ano naman, no, Archigeline, it's always part of the journey, yung mga struggles, yung mga challenges. Kasi yan ang magbibigay kulay sa buhay natin. Kasi kung wala niyan, di ba? Walang kwento.
walang Yeah. kwenta. Diba? Walang Yes po. kwenta yung buhay in a way. Kasi, di ba, parang, yun talaga yun eh, yun encounter challenges, and then, paano mo siya na-overcome, yun yung pwede mo ikwento para sa ibang tao naman na nag-undergo din ng similar challenges. They will be inspired that kung nakaya ko, kaya nyo rin. Di ba? Malalagpasan nyo rin yung mga struggles na yan. Okay. Yes. What's your third and final story? Ayun po. Third and final. Actually, ano po siya, no? Parang medyo connected. So, eto share ko po, no? Parang hindi ko rin siya na-share sa mga talks ko. Lagi ko siya nakakalimutan, coach. Pero eto talaga, sobrang miracle. That time na nag-exam ako, board exam, kasi nabanggit ko kanina, tapos naalala ko na ngayon. Nag-board exam ako. So, 2 days kasi yun. First day is, kumbaga, iba't ibang topics kasi siya. So, first day, natapos na siya, and then may pahinga kami 1 day. And then, yung pahinga na 1 day na yun is medyo nag-review pa ako. Pero sabi nila, wag na daw ako mag-review. Kumbaga, hindi na dapat i-review para medyo refresh and then nakapagpahinga na yung mind. And then medyo, syempre hindi ako makatulog nun. Ginabi ako ng pagbabasa. And then kinabukasan, ayun, ito talaga yung pinaka-miracle for me. Kasi, that time na nagising ako, wala yung father ko kasi nasa work. Tapos, 6 a.m. nagising, parang magsi-6, ano yun, basta magsi-6 na siya, 6 a.m. na. Nagising yung mother ko, and then, nataranta siya kasi 6:30 dapat nandun na ako sa, kumbaga, examination place namin. Ano siya, sa Manila. Taga Montalban. Kumbaga, nakatira kami sa Montalban that time. Tapos, 6:30, kumbaga 30 minutes na lang. And then, ako nagising ako. And then, syempre sa Montalban kasi sa area namin, hindi, madalang talaga yung taxi doon. Wala yung father ko. So, yung mama ko talaga sobrang kabado kasi wala talaga, kumbaga, sobrang alanganin na yung time. Kasi pag nag 6:30, hindi pa ako nakapasok doon sa, kumbaga, examination room, hindi na ako makapag-take. So, automatic, parang baksak na ako. So, ang nangyari, 6 talaga, naaalala ko yun, 6 o'clock, wala akong toothbrush, wala talaga akong ligo. As in, nagbihis na ako ng damit, color white yun, no? O, ano yun, t-shirt na white, tapos yung slacks, and then lahat ng gamit ko, dinala ko. Wala akong kain. And then, lahat lang nandun sa bag, no, chocolate. Yun lang yung kinain ko for the rest of the day. Kasi maghapon yun, pagpasok mo sa review, dun sa pinaka-room, examination room, wala nang labasan yun hanggang doon na sa dulo. Kumbaga, paglabas doon, yun na yung pinaka-uwian. So, maghapon talaga. So, wala talaga akong kain or anything. And then, ito pa. So, paglabas, kasi nasa loob ng subdivision, so kailangan ko mag-tricycle. And then, kumbaga, alanganin na talaga kasi magsi-6:10 na yun. So, sabi ko, pag wala akong nasakyan na palabas, kasi ang masasakyan mo lang FX, ang sobrang aga, FX, jeep, yun lang yung mga pwede masakyan or taxi, sobrang dalang. Pagbaba ko ng tricycle, ito talaga parang may anghel talagang dumaan. Kasi pagbaba ko ng tricycle, dumating yung taxi. Kumbaga, ano siya, no, pagbaba ko dito, katabi yun ng hospital, ano siya, paparating siya. So, nakaabot ako ng examination room. And then, ano siya, no, naalala ko yung friends ko na sobrang kabado na kasi tinetext, chinachat, kumbaga tinatawagan na ako. 5 minutes na lang kailangan ng pumasok. And then, kumbaga, before mag 6:30, 5 minutes, ayan, dumating ako and then nakapasok ako sa examination room. So, sobrang, sobrang, kumbaga, yun yung pinaka nakakabang moment. Hindi ko ma-imagine. Kumbaga, hanggang ngayon, pag iniisip ko siya, ini-imagine ko na what if na-late ako dun sa pagpasok dun sa examination room. I don't know if ever magte-take ba ako agad ulit, architect. Kumbaga, hindi ako magiging architect kasi naging okay yung result. Pero what if hindi ako nagising, medyo na-late pa ako ng mga 10 minutes, ganyan. Ano na yung nangyari? So, hanggang ngayon, nag-goosebumps ako pag naalala ko siya. Pero thankful ako sa mother ko kasi siya yung nagising para, kumbaga, para magising din ako at makapunta dun sa examination room. So, ayun, dahil doon, architect na ako ngayon. Wow. What's meant to be is meant to be. Yeah. And I think, no, yun pa lang yung the fact na
against all odds, ginawa mo naman yung paraan mo, 'di ba? Yung ways mo para makapunta ka na dun sa examination venue on time is already an indication na you already won the victor. You know, the battle of, 'di ba, yung nakapasa ka na nun. Kasi 'di ba, parang ano 'yun eh, no? Madalas ganun tayo sa buhay, no? Parang minsan we interpret things na, naku, may mga ganito, may mga challenges, problema na kailangan. Tapos we question ourselves na ito pa talaga, para sa akin ba talaga to, no? Kasi bakit may mga ganito, no? May mga ganito. And sometimes it tests our faith lang naman. If we, hanggang saan tayo. Diba? Sabi nga, one of my favorite quotes is, kung gusto talaga may paraan, di ba? Kung ayaw, maraming dahilan. And with that story, talagang true enough talaga, miracles are everywhere. No? It's just a matter of recognizing them. And napakagandang story yan, especially dun sa mga nanonood sa atin ngayon that are planning or about to take their board exams or what kind, college exams ba yan, or any form of exams. This is us reminding you na keep the faith, just magpursige lang kayo, tuloy-tuloy lang kasi in God's perfect time, I'm sure bibigyan naman ni Lord sa inyo yung nararapat, 'di ba? Kasi lalo na kung pinaghirapan niyo 'yan, pinagpuyatan niyo 'yan, no? So bottom line I'm getting from Archie Jolene's stories are, it's all about yung mga sacrifices that you do, 'di ba? Kasi you're very clear as to what you really want, no? Kasi kung hindi ka naman clear dun sa gusto mo, 'di ba? Medyo magdadalong isip ka. Ay, wag na lang, parang mahirap, 'di ba? 'Di ba? Parang parang mahirap, pero very clear ka eh. Gusto mo maging architect eh. So gagawin at gagawin mo talaga lahat ng paraan. So very beautiful stories. Thank you for sharing them, Archigeline. And it's a privilege na ma-share mo yan dito sa show natin for the very first time, especially the other stories na hindi mo pa nakwento sa mga other celebrity kasi to sing guest ko eh. Lagi na-invite sa mga shows din, no? So yan, and recently, there's a good news na siya ay content creator na rin, di ba? So can you tell us more about that, Arky Jolene? What made you decide to really show up more through content creation? Ayun. Actually, ang uh, nag-push talaga sa akin na to create a content, especially related siya sa architecture, is the awareness talaga for homeowners, especially Filipino communities. Meron kasing mga, may mga maling understanding or sometimes kailangan lang talaga nila na marinig kung ano yung mga opinion ng mga architects. Kasi uh, here in the Philippines, no, usually talaga ang natatanggap naming comments is nakakatakot naman magtanong sa architect. Kumbaga, magtatanong pa lang sila, ay, wag na lang kasi nakaka-intimidate. So, ganun yung usually na nararamdaman nila and then sinasabi nila sa amin. And then after, kumbaga, madalas, no, after ko makausap sila, sinasabi nila, buti na lang nagtanong ako sa inyong architect. Buti na lang, kumbaga, hindi ako nahiya mag-reach out sa'yo. So, since na yun lagi no na madalas kung na-experience, naisip ko why not share it to kumbaga to others no through this platform yung social media. Kasi madalas talaga or karamihan no ginagamit na talaga yung social media for kumbaga medyo for pahinga, makakapag-rest sila and then kumbaga scroll lang. So sa simple creating contents, yung mga top tips ng mga architects or my personal tips, no? Hindi naman siya lahat kiniklaim ko na top talaga, top tips, top 5, top 3, pero for me, yun yung mga tingin kong makakabuti for the homeowners, especially sa mga gustong mag-start and then wala pa talagang experience na usap sa isang architect. So, and then, I believe din naman na sabi ko nga, sobrang thankful ako for all the blessings. So, yun yung isang way ko no, to give back naman sa community. Kasi I believe no, na giving value first doon sa
community natin or kahit sa ano, no, kumbaga one at a time sa mga taong need ng help and then guidance ng isang architect. Doon is nakakapag-start tayo, nakakatulong tayo para magbago din yung paniniwala nila about architects. And then, I want to be an inspiration din sa ibang architects na kumbaga mag-reach out din sa community. And then, para ma-spread natin yung awareness about our profession, kumbaga yung our importance, and then ano yung usual na challenges na na-experience ng mga homeowners or lahat ng gustong mag-invest sa kumbaga, construction field or construction industry sa sarili man nilang bahay or para man din sa business para mas kumbaga para mas maiwasan natin yung mga pwede nilang ma-experience na problema kasi mas maganda na-aware sila no, sa tatahakin nila. Especially that is, kumbaga, a long-term investment talaga para sa kanila. Hindi lang siya, kumbaga, 1,000 yung pinag-uusapan, but millions or, kumbaga, yung iba, no, pag mas malalaki na billions na pinag-uusapan. So, kailangan talaga ng isang architect or lahat ng professional. Hindi lang naman kami. Kumbaga, meron pang ibang side professional. So, ano, kumbaga, sino-sino yung dapat tumulong sa inyo. So, yun po yung, kumbaga, nag-push, kumbaga, mga bagay na nag-push sa akin para mag-start ng content. Yan. Architects. Architects. Saan to makikita? Facebook? Anong platform siya? Ayun, coach. So, I don't know, makikita siya sa aking personal profile sa Facebook page. So, Jolene Lopez, kumbaga, close parenthesis, architect. So, ginagamit ko na yung sarili kong Facebook page, hindi lang page, Facebook profile account. Yes po, profile para i-share yung mga tips and then important kumbaga, contents no, about architecture. And also, may kita rin siya sa TikTok. Ayan po, no. So, syempre, medyo nagmamadali na ngayon yung mga tao and then gusto natin ma-catch yung kanilang attention. So, you can see me and then my contents sa Facebook page and also sa TikTok account. Ayan. So, Architect Jolene Lopez naman siya. Yay! I just really love more professionals are really showing up more on social media kasi like you, architect, engineers, interior designers, even doctors, right? I'm seeing na may mga sikat na tayo mga doctors talaga na they're very active on social media in giving informative, helpful tips and ang value talaga nito guys is ano rin yung bang maiwasan natin na maloko tayo, ma-scam tayo, no? So, it's creating more awareness. Sabi nga nila, if you are not showing up, it's like a disservice to the world na parang nagiging selfish ka na sinasarili mo lang yung talent mo, yung skills mo. And at the same time, kapag hindi ka present online, there's that chance nga na ang maka-deal ng ibang tao is mga maluloko sila, no? So, might as well, 'di ba? Kapalan na natin yung mga mukha natin. 'Di ba? So maging handa tayo sa mga bashers, no? May mga bashers ka na ba at this point? Wala pa naman. Wala pa naman, Arky. May mga sa akin, coach, hindi ko na pinapansin eh. Especially pag yung mga comments, no? Iba-iba naman kasi talaga ng mga tao. Ang kailangan talaga is i-respect po sila and then truly happy ka rin dun sa ginagawa mo kasi katulad nito coach no kumbaga sobrang grateful ako kasi if hindi ako nag-step up or let's say hindi ako lumabas sa shell ko hindi ko rin naman salamuha o hindi ko rin makikilala yung mga people. Like yung coach, no? Kumbaga, nakilala ko si coach because I'm, kumbaga, getting out dun sa comfort zone ko. And then, grateful ako kasi ang dami kong nakilalang tao along the way. So, yun yung mga, kumbaga, magagandang resulta no, ng pag-show up. And then, ma-attract mo rin yung mga taong katulad mo. So, I believe doon sa ano po. Yes. And you have a community, di ba? You have an online Facebook group community? Yes, coach.
Ayun po. So aside from, ayun po na, take ko na po yung opportunity na to na sa lahat ng mga architects, so once na you are an architect, ini-encourage talaga na maging part and active kayo ng United Architects of the Philippines, so UAP. So ito is very helpful na sa ating professional and personal growth, and then makikilala ninyo yung iba't ibang architects sa iba't ibang lugar. And then maririnig nyo no, yung mga insights nila, experiences nila. And then, syempre kailangan natin ng CPD points. Ayan, so kumbaga kailangan natin yan para mas matuto and then mas magkaroon ng experience, knowledge about architecture. And then, meron tayong communities po, no, Coach? So, ArchiTribe community. So, this is a group of architects na sharing knowledge po, no? So, we have ang dami kasi talagang kumbaga branches or pwedeng tahakin na career sa architecture. So merong nag-3D visualization, merong construction management, project management, designers, and then may mga nagko-contractors. So doon sa community na yun is if ever you are starting from scratch, pwedeng makatulong yung group na yun, and then pwede kang kumbaga mag-start or magtanong no, ng mga questions doon. So that is a very safe space, kumbaga para mailabas mo kung ano yung mga experiences mo, and then tutulungan ka. Kumbaga, i-guide ka rin ng mga kapwa mo arkitekto kung ano yung mga pinaka magandang gawin or kumbaga magandang step na gawin mo. Kasi na-experience na rin namin yun. And then, isa pa po is usapang bahay. So, usapang bahay is ano naman siya, no? Focus naman siya sa mga homeowners. So, if ever yes po. If ever na you are a homeowner and then gusto mo makapagtanong, no? Kumbaga wala kang kilalang architect and then gusto mo lang talaga makapagtanong kung ano yung kailangan mong unahin, ano yung, kumbaga marami kasi pwedeng questions na i-focus. Mm-mm. So at least pag nagtanong ka sa group na yun, kumbaga maasahan mo, no, kapwa mga arkitekto, kumbaga mga arkitekto yung sasagot sa'yo. So hindi ka mapapahamak. Kumbaga yung comments or yung mga opinions, yung mga insights namin na i-comment dun sa mga concerns ninyo is syempre, i-consider namin yung mga standards, yung mga building laws na kailangan sundin, or yung mga personal experiences namin. So, magandang platform or magandang group yun para if ever wala ka pa talaga nakausap na architect, doon mo pwede ka doon makahanap no, ng arkitekto na para sa'yo. So, ayun, Coach. And then, syempre, ating community, our chapter, Yes, BNI. BNI Star. Yes, so if ever you are aspiring, kumbaga, entrepreneur, nag-i-start ka pa lang, and then gusto mo mag-grow yung iyong business. So, reach out lang po kay Coach Janice. Ayaw, hindi pa, kumbaga, lalayo pa po ba tayo? Kay Coach Janice. Ayun, para Yes. And makakilala. yeah, so Archijeline, please share ano yung expertise mo as an architect? Ayun po. What do you specialize on? Ayun po, no? So, we specialize in architectural and engineering designing. So, we handle residential and commercial projects. So, if ever, no, na meron kang ground up project na gusto mong, kumbaga, ipa-design or ipa-start, pwedeng kami yung mag-handle nun. And also, let's say you have, kumbaga, investment properties, no? Gusto mong siyang gawing resort, Airbnb place. So, we also handle that. And then, if ever naman na you have, let's say, commercial spaces no, na gusto mo ipa-fit out, let's say, i-improve yung pinaka-space to make it more, kumbaga, appealing sa iyong clients. And then, mas kumbaga, gumanda ang iyong revenue, we can handle your, kumbaga, commercial spaces, so such as spas, coffee shops, restaurants, office, or any fit outs na kinakailangan ninyo. And then, syempre, sabi nga namin, we give value first sa client namin. So, we provide client care program na tinatawag namin. Talks, Dream Home Starter Consultation. No? Yun yung tawag namin sa consultation. So, it is a comprehensive discussion consultation with our, kumbaga, client. If ever, let's say, gusto mong mag-book ng schedule. So, that is free, no? Wala siyang any payment at all. Kailangan mo lang
email sa amin or kailangan nyo lang mag-fill up ng aming form and then i-schedule namin kayo for a call. So, ano yung i-discuss natin doon? About your project, possible challenges, yung mga requirements na kailangan mong i-ready, and also the budget, kung ano yung mga target mo, no? Kumbaga, ano yung vision mo for your project, tutulungan ka namin para, kumbaga, ma-realize, before mag-start nung pinaka-project or nung construction. Usually kasi, uh, na ano na no, kumbaga na-unlock na lang yung mga kagustuhan pala nila during the construction and mas magastos yun. So mas maganda before pa mag-start, let's say kailangan talaga meron kayong complete plans, and then for that, before pa kayo magkaroon ng complete plans, kailangan magkaroon kayo ng crystal clear na idea. Ano ba yung gusto ninyong vision, kumbaga, end goal vision for the project. So residential man yan or commercial. So, nandito kami no to provide you the client care program. What's your website, Archijuline? Ayun po. So, our website is www.madrigallopezarchitecture.com, and makita nyo rin kami sa Facebook page. So, ang aming Facebook page is Madrigal plus Lopez Architecture. So, wag po kayong matakot mag-message sa amin or mag-fill up po ng form. There you have it. Thank you. Thank you, Archijuline, for sharing those things to our viewers, listeners. No, so if you are planning to have your homes, either build your new home or mag-renovate man or you have a business, yan, feel free to reach out to Archijuline. Matutulungan talaga kayo niya. No? Even if wala pa kayong budget and you're still on the planning stage, highly recommend you talk to her para maiwasan na nga yung mga sakit ng ulo when it comes to building your projects, no? And just like what I do as a financial wealth coach, 'di ba? I do planning, 'di ba? What's your ultimate goal in terms of retirement ba yan or funding of the education of your kids? I help you plan for that so that you avoid any headaches and sleepless nights, 'di ba? And maging worry-free tayo and stress-free tayo sa buhay para ma-enjoy natin ang buhay natin. And I'm always an advocate for living life to the fullest and recognizing all the miracles that we have and just be grateful, di ba? Kasi more blessings that we recognize, tama? We get to be blessed even more. Ayan. Salamat. Maraming salamat for spending your precious time with us. I know you're a very busy person, businesswoman, and yan, TikToker na rin, like content creator. Follow her social media accounts, and we'll put it also in the link for the social media account so that you can easily follow her. And for those who are watching us for the very first time here on Unlocking Miracles, I highly encourage you to like, subscribe, and share this to your friends and families para mas marami tayong mabibless. And of course, I will see you again in the next episode, inviting you to unlock more miracles in your lives and be a blessing to more people. See you. Bye.